Good day and shout out po sa ating lahat mga idol, mga kapilat. So ayan mga idol, magre-repair po tayo ng isa po siyang carrier na 3TR. Pero po bago po tayo magsimula mag-repair mga idol, magse-set up muna po yung ating kasama dyan na pwede po nating masilungan dahil sa oras na ito mga idol, napakainit. Ito pala mga idol, yung ating gagawin sa araw na ito, itong compressor. Kung napapansin po ninyo, yung kanyang terminal ay talagang sunog na po. Ngayon, ang gagawin po natin dito mga idol, i-dismantle po natin itong compressor, tapos papalitan po natin ng bagong compressor. Ang tanong po mga kapilat, paano nga ba mag-dismantle ng isang compressor na mayroon pang pressure ang system? Unang-una po mga kapilat, panoorin lang po ninyo itong video na ito para po sa ganun malaman po natin. At ang gagawin po natin dito, pakakawalan ko po si Freon sa system. Tapos kunin po natin yung ating gauge. Tapos po ilagay natin sa access valve. Bali po mga kapilat, diyan po natin pakakawalan si Freon sa ating gauge manifold. Pwede rin po direct sa flare nut, kaso lang hindi po tayo nagda-direct ng flare nut para may tapon si Freon dahil mas delikado po yun. Mas mabuti pa rin po mga idol na diyan pa rin po natin padadaanin si Freon sa ating gauge manifold para safety po tayo. At sa mga nagtatanong po pala dyan mga idol, mga kapilat, kung bakit ko daw po itinatapon na si Freon, kung pwede pa naman daw. Ganito lang po mga kapilat, papaliwanag ko po sa inyo kung bakit ko po tinatapon na si Freon. Base po sa aking kalaman mga kapilat, sa aking mga experience, kapag po nasunog na po ang ating compressor, may tendency na po kasi yung kanyang langis sa loob ng compressor ay sumama na po sa Freon. May tendency na po na kumalat na po yung langis sa system ng ating aircon. At may tendency rin po na mga kapilat na yung pinagsunugan sa loob ng compressor ay sumama na po sa system. Kaya po yun, pinakawalan na natin po si Freon para po sa ganun ay sigurado po tayo na malinis ang ating system ng ating aircon. At sa pagdadaldal po natin dito mga kapilat, sa wakas naubos din po si Freon. Ngayon po ang gagawin po natin dito mga idol, tanggalin po natin si gauge manifold, yung ating hose. So ayan, natanggal na natin. Tapos pupunta po tayo doon sa kanyang copper tube, yung tubo na sinasabi natin mga idol dyan. Tanggalin lang po natin sa flare nut. Ang una po natin dyan tinanggal itong junction line mga idol. Pagkatapos natin dyan mga kapilat, sunod po natin si discharge line. Ayan po, natanggal na po si junction line. Sunod na po natin si discharge line mga kapilat. Kaya po pala natin yung tinatanggal mga idol, mga kapilat, para kung sakalit po tayo ay maghihinang yung init ng ating pinaghinangan mga idol, diyan po lalabas sa butas ng ating pipe para hindi po persado sa init si compressor. Ayan po, tanggal na rin po si discharge line. Ngayon po, punta naman po tayo doon sa ating compressor. Dito naman po mga idol, gumamit na lang po ako ng blue torch dito. Hindi ko na po pinutol itong copper tube na nakakonect dito sa compressor dahil yan pa rin po yung ating gagamitin mamaya. Bali ito pong tinatanggal natin mga idol, ang tawag po dyan junction line. Yan muna po yung ating unang tinanggal, tapos po sunod natin yung kanyang discharge line. Ayan po, natanggal na rin po natin si junction line. Ang sunod naman po natin dyan na tatanggalin mga kapilat yung kanyang discharge line. Yung pinaka
malit po na copper tube. Ayan po, natanggal na rin po natin. Tapos pwede na po natin siyang ibaba si compressor, mga kapilat. So ayan mga kapilat, yun, binababa na nga po natin. Pero sa time na yan mga idol, mga kapilat, hirap na hirap po si Jules Dapilat na ibaba si compressor, pero sa kanyang pananalig na ibaba naman po ni Jules Dapilat yung compressor na maayos. At sa pagkabit naman mga kapilat sa ating bagong compressor, yun na nga po, nagpasama na lang po tayo sa ating kasama dahil talagang napakabigat si compressor. Ngayon po, inayos lang po natin si compressor, tapos yung kanyang pipe mga kapilat, tapos yun po, maghihinang na rin po tayo. Bali po, ang una po natin dyang hininang mga kapilat, yung kanyang charge line. Tapos kapag atapos natin dyan, dito naman po tayo sa junction line. Ang paghinang naman mga idol, dapat po yung ating hinihinang ay talagang mainit na bago natin idikit si silver rod, para po si silver rod pag dinikit po natin sa ating pinaghinangan ay talagang tunaw na tunaw, kapit na kapit siya mga kapilat. Ayan po, tapos na po tayo kay discharge line. Isunod naman po natin si junction line. Tapos po pagkatapos po natin dito maghinang mga kapilat sa junction line, wala na po tayong hinangin. Tapos kunting palamig po dito sa ating compressor dahil nga po sobrang init po yan. Kailangan pa po natin yung palamigin bago po natin ibalik yung pong mga tinanggal nating connection sa ating pipe. Yun nga po sa ating flare nut na tinanggal. Kung alam na natin pong malamig na si compressor, pwede na natin pong ibalik si flare nut. So ayan, tapos na po tayo sa paghihinang mga kapilat. At sa pagbalik naman po mga kapilat ng ating flare nut, dapat po unahin natin si discharge line, para po sa ganun mga kapilat, makapag-flashing pa tayo at may labas natin yung mga dumi-dumi na pumasok sa system. So ngayon po, iniikpitan na lang po natin si discharge line, tapos yun, magpa-flashing na tayo mga kapilat. Ngayon po, pwede na natin pong ilagay si gauge manifold sa access valve para makapag-flashing na po tayo. Ayan po, nailagay na natin yung ating hose ng ating gauge manifold, tapos kunin natin yung ating Freon. Bali yan na lang po yung ating gagamitin na pang-flashing, yung Freon na R22 mga kapilat. Tapos open na natin yung tangke ng ating Freon at punta tayo sa ating gauge. Isasarado na natin muna mga kapilat, tapos takpan lang po natin yung butas ng ating junction line. At saka open po natin si gauge manifold para po yung ating Freon pumasok sa system. At kung mayroon na po kayo nararamdaman na pressure at hindi na po ninyo makontrol, pwede na po ninyo itong bitawan para po sa ganon may labas po nyo yung dumi sa system. Ngayon po, tapos na po tayo sa isang paraan ng pagpo-flashing. Pwede na natin pong ibalik si junction line sa connection. Tapos po, ikpitan po natin ng maayos. Ayan po, naikpitan po natin. Ang susunod naman po natin gagawin, magbabacuum na po tayo ng system. Bali 30 minutes po tayo mga kapilat magbabacuum. Para po sa ganun, sure po tayo na mahigop niya yung mga dumi sa loob ng system. So ayan, naka 30 minutes na po tayo sa pagbabacuum. Ngayon, punta po tayo sa ating gauge. Isasara po natin muna yan bago po natin patayin si vacuum.
Ayan. Napatay na natin. Tapos po, tanggalin po natin yung hose natin sa vacuum. Ilipat natin sa tangke ng ating Freon para makapagkarga na po tayo. Tapos po, buksan po natin yung tangke ng ating Freon. Tapos punta tayo sa ating gauge manifold. Tapos magpapasingaw po tayo ng konting Freon sa ating hose para po sa ganun hindi magkaroon ng ating system ng hangin or kabag na tinatawag natin sa system. Ayan, tapos sarado na natin. Ngayon po pwede na po tayo magkarga ng Freon. Bali, kargaan po natin muna siya ng 100 PSI na patay po yung compressor, patay po yung unit. 100 PSI muna po. Ang standing pressure po nito, patay si unit mga idol, patay si compressor, 150 to 155 PSI. Ngayon po nakakuha na po tayo ng 100 PSI. Tapos check po natin yung ating mga pinaginangan, yung mga connection natin sa copper tube kung mayroon pong leak. Wala. At salamat naman mga kapilat, wala naman po tayo nakitang leak. At yung ating gauge manifold, yung ating pointer sa gauge manifold, steady pa rin po sa 100 PSI. Ngayon po, pwede na natin i-open yung breaker. Ayan po, na-on na natin po si breaker. Pwede natin pong ibalik si cover. Ayan, naibalik na natin po yung kanyang cover. Ngayon, check natin yung ating gauge manifold kung steady pa rin sa 100 PSI. Ayan po, kung napapansin ninyo mga kapilat, naka-steady pa rin po sa 100 PSI. Ibig sabihin mga kapilat, wala pong leak ng ating system. Ngayon po, pwede na natin pong paandarin si unit. May remote yan. Punta lang tayo mga kapilat sa indoor unit para mapaandaran natin si unit mga kapilat. Andito na po tayo mga kapilat sa indoor unit mga kapilat. Ayun, pina-open ko na lang po sa ating kasama. Ayan, naka-open na po si unit mga kapilat. Tapos check po natin kung mayroong lumalabas na hangin. Ayan, meron naman po mga kapilat. Ngayon po, puntahan po natin yung outdoor. Tapos check po natin yung kanyang compressor kung umaandar. Salamin na po. Ano ma'am? Ay. Ano, susis din? Ay, di ma. Ito Ayos pa po namin ma'am. Di ba ito sarap? Kinakarga pa po namin ma'am ng Freon. Inaayos nila. Inaayos pa po. May reserve ma'am. Oo po. Akit tayo mga idol sa taas. Check natin kung maandar si compressor. Di pala rito may reserve. Dati siya. Mandar na siya mga idol. Wala pa yung karga natin. Bali po ang PSI po nito 60 to 70 PSI running pressure po yun mga idol. Mga kapilat, under po si compressor. Karga na po natin ang kargahan mga kapilat hanggat di po natin makuha yung 60 to 70 PSI niya mga kapilat. Tapos po check po natin yung kanyang ampere kung ilan. Ayan, mayroon po tayo nakukuha ang 14. Ayan, naglalaro siya ng 15 ampere. Ibig pong sabihin yan mga kapilat, good condition po ang ating compressor.
Nagmo-moist na po siya. Tapos tong ating condenser fan, ang buga po niya, mainit. Yun po yung tamang buga ng ating condenser fan, mga idol. Dapat mainit ang buga nito. Tapos check na natin tol sa indoor unit kung lumalamig na. Fortune Mansion Seafood Restaurant, mga idol. Itong ating sinerbisan. Check natin kung malamig na. Malamig na, idol. Okay na. Paki-check na lang kay ma'am. Tawagan lang ni Sir yung kanyang partner na maintenance. Kasi in-start ng pinupin itong aircon niya. May reserve kasi sila dito mga idol. Ngayong araw. Ayun, okay naman na siya. Ayun. Sir, check na lang bro. Kung what? Yun, no? Sarap. Check na lang din po. Malamig na daw.